Para patuloy na makapaghatid ng totoong impormasyon mula sa pamahalaan patungo sa publiko, tututukan ng Presidential Communications Office o PCO ang mga programa ng gobyerno na nakasentro sa 3P-1P o Policies and Programs of the President minus the Politics. Mula sa Batasang Pambansa, si Julian Bunag, una sa Balita Live. Julian? Greg, ang ASEAN hosting ng bansa para sa susunod na taon ayon kay Mandaluyong Lone District at budget sponsor Alexandria Gonzalez ang isa sa mga dahilan ng pagtaas ng panukalang pondo ng PCO. 1.4 billion pesos ang inilaan sa Presidential Communications Office para magamit sa ASEAN chairmanship sa susunod na taon. Pangunahin na paglalaanan ng ahensya sa pondong yan ang advertising at consulting services para sa ASEAN hosting. Hindi lang po purely advertising expenses. Naka-itemize naman po may training expenses, may consultancy expenses, communication expenses po, representation expenses, and also we need to produce in-house marketing content materials to showcase in certain international roadshows po. Sa pagbusisi ng Kamara sa ahensya, tinalakay din ang usapin ng utang sa mga empleyado ng IBC-13. Ayon kay Representative Gonzalez, 167 na empleyado ang naghihintay sa compensation na nagkakahalaga ng 428 million pesos. Ang halagang ito ay hindi pa naisama sa 2026 budget ng ahensya. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, ang matagal ng usapin sa mga empleyado ay dapat nang maayos. Madam Speaker, I would support any move to allocate the amount para finally ay masara na po natin ang usaping ito. Ilang dekada na rin po na naipon-ipon ang mga kautangang ito. Matatandaang bago pa sumalang sa plenaryo ang ahensya, natalakay na ang usapin na mailipat ang 100 million pesos na unspent allocation ng Congress TV mula sa PTV papunta sa IBC-13. Ayon kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, ang pondong ito ng Congress TV ay dapat nasa IBC-13 na. But this representation maintains that the funds intended for the production and widened reach of Congress TV should be transferred to IBC as soon as possible. Napakahalaga po na mapanood at mapakinggan ang Kongreso ng ating taong bayan, lalo na yung nasa malalayong lugar. Giit pa ni Representative Sendanya, ngayon higit kailanman na may kinakaharap na kontrobersya ang institusyon ay mas kinakailangan ng taong bayan na makita ang transparency at credibility ng Kamara. Samantala, inaprubahan na rin ng Kamara ang House Resolution No. 320 na layong i-extend pa ang sesyon sa Kamara sa pag-aproba sa Fiscal Year 2026 General Appropriations Bill sa ikatlo at huling pagbasa. Greg, sa ilalim nga ng pamumuno ni House Speaker Bogie D. III, ang House Resolution 320 ay unanimously inadapt na ng Kamara at inaasahang matatapos ang plenary deliberations dito sa Kamara sa October 13. Yan muna ang update mula rito sa Kamara na una sa mga balitang totoo at laging bago. Julian Bunag, alauna sa balita, Congress TV. Maraming salamat, Julian Bunag.